mayroon ako ipapakita sa inyo, ito, mga kababayan. Isang pray-over ng grupo na dati kung saan doon nakapaloob si Pastor Kibuloy. Siguro masasabi natin na dito nagsimula o nag-umpisa si Pastor Kibs, mga bossing. So ipe-play ko at pakinggan nating maigi kung ano yung kung ano yung tawag dito? Kung ano, no? Yung ipinagdadasal nila kay Pastor Kibuloy. Ayan. Sabi ni Ben Gay, ingat sa biyahe bukas, back to reality na ulit. Oh yes, tama po. Okay. Pero ako naman kasi, pagbalik ko doon, pwede akong humiga ng 5 araw, pwede akong humiga ng 7 araw o 1 linggo. No? Hindi naman ako papagalitan ng boss ko. Nakaabot sa live, sabi ni Alin Parducho. So, umpisa natin to, mga kababayan. Ipe-play ko sa inyo yung pagpe-pray over mismo dito para kay Pastor Apollo Kibuloy. I'd like to enlist all of you. If you could just make a commitment with everything else that you've done or you're doing, make a commitment to at least one time a day pray for that man. Pray. Kung meron daw kayong maiko-commit, mga kababayan, at least once a day, ipagdasal daw po itong tao na to. Ayan. Walang iba kundi si Pastor Kibuloy, mga kababayan. O aka also known as Pastor Kibs, mga bossing. Or Son of God. Or ang tao na may pag-aari ng doorbell na diamond. Or ang may-ari ng sanlibutan o may-ari ng universe. Ipagdasal daw po natin. Bakit daw po, mga kababayan, ipagdadasal si Pastor Kibs? One time a day. It can be a minute, it can be 5 minutes, and you can take longer. But just, if you would make a commitment every day to pray for that man until it happens. Can you imagine what would happen if that man would ever truly come back to his roots? He's got 7 million followers. 7 million pala talaga yung kanilang followers, mga kababayan. Ay ako, sabi ko, totoo kaya yung 7 million, no? Legit kaya yung 7 million? Legit naman yata talaga yung 7 million, ano? Meron silang 7 million at ang gusto nung nagpipreach, mga kababayan, si Pastor Kibs bumalik doon sa realidad niya. He baptizes all of them in Jesus' name. Okay? Bininyagan niya lahat, no? Nung 7 million na followers niya sa pangalan ni Jesus, mga kababayan. Sa pangalan ni Jesus. He believes in one God. He can't stand the Trinity, so he got a whole lot of it right. Amen. We need to pray that the devil who's tried to devour that man's ministry, amen, we need to pray that God will turn him totally around and bring. Ayan po, mga kababayan, mismong yung mga kung saan po nagsimula na si Pastor Kibuloy o kung saan yan, yung mga grupo, tama ba? I-correct nyo na lang ako, no, mga bossing. O religious group kung saan nagsimula si Pastor Kibuloy, mismong ipinagdadasal na siya. Hindi yung ipinagdadasal na sana po si Pastor matapos na yung pinagdadaanan na pagbibintang sa kanya, o yung mga kung ano-anong akusasyon sa kanya. Hindi po ganoon ang pagdarasal. Ipinagdarasal si Pastor Kibuloy dahil, kumbaga mga bossing, iba na po yung itinuturo Di ba? Biruin mo. Biruin mo, mga kababayan. Ang itinuturo, dadaan ang kaluluwa ninyong lahat sa akin. Ako ang may-ari ng kaluluwa ninyo. Ako ang appointed son. So siguro, etong mga to, mga kababayan, na kumbaga, sila po yung mga nakasama dati ni Pastor Kibuloy, hindi na uma-agree doon sa kanyang mga itinuturo. Hindi na okay sa kanila yung mga pinagsasasabi ni Pastor Kibuloy habang nasa entablado. And isa pa, siguro, alam din po nila, mga kababayan, kung ano yung mga kinakaharap na kaso ni Pastor, mga bossing. Estados Unidos yan no? Estados Unidos na, ilan ba yung kaso nila doon? Napakadami po
Madaming kaso na talagang ang ginagawa nilang daan eh humingi ng extension para humaba, no? Para tumagal ng tumagal, mga kababayan. Itutuloy ko. Back to those apostolic roots. Hallelujah. Are you going to pray with me for that man? Hallelujah. Let's everybody just raise our hands towards him right now. In the name of Jesus Christ, we are... Taas niyo yung kamay niyo kay Pastor Kibuloy, no? Ibalik mo ang taong to, no? Kung ano siya dati. Siguro, overwhelmed na si Pastor. Mga kababayan, 7 milyon na naniniwala sa iyo eh. Kaya kung ano-ano na yung sinasabi ni Pastor Kibuloy, kaya siya ako na yung may-ari ng universe. Kaya siya pag pinindot ko yung vibrator ng mundo, eh tapos kayong lahat. Mga bossing. Ewan ko ha, kung sa akin po, kunyari ako, no, haharap sa kanya. Tapos, nandoon ako, nakikita ko, naririnig ko na nangangaral si Pastor, mga kababayan, at narinig ko na gano'n na yung mga pinagsasasabi. Siguro, oops, teka lang. Parang ano na yan out of this world na yung mga pinagsasasabi mo So, yung mga kasama niya dati, mga kababayan, no? Hinihiling na lang o pinagdadasal na lang, ipagdasal na bumalik sa katinoan si Pastor Kibuloy at umalis ang demonyo daw, mga bossing, sa katawan niya. Ayan. Siguro, isa na din yung sinasabi nilang mga demonyo na nag-udyok sa kanya kung sakali na totoo, no? Itong mga inirereklamo nung mga nasa Senate. No? Baka talagang sumakatawan niya yung mga kademonyohan. Kaya po ganyan ang nangyari at ganon yung mga naging desisyon ni Pastor Kibuloy dati. No? Kung totoo. Ayan, lagi ko sinasabi kung totoo dahil para sa ating lahat mga kababayan, para sa ating kaalaman, hindi pa naman po guilty. Kaya lang nagmumukhang guilty ang mamang ito dahil dahil po sa hindi pagharap, hindi pagsipot, no? Binibigyan sila ng pagkakataon, mga kababayan, na maipaliwanag yung kanilang sarili. Pero ano ginagawa nila? Wala. Dinededma po nila, mga kababayan. Tapos sisigaw-sigaw sila. Bias, hindi patas. Yung pagpapatawag nga po sa Kongreso, mga kababayan, yun na po ang senyales na binibigyan silang karapatan upang marinig. Mga bossing. Diba? Hello Mark Ading, watching here in Ontario, Canada. Para marinig yung kanilang panig, mga kababayan. Pero ano isisigaw? Ginigipit nyo si Pastor. Ang nakakalungkot pa nito, mga boss, ang nakakalungkot pa nito, mga boss, mangilan-ngilan o ilan doon sa mga senador natin na dapat sana nandoon sa gitna para dito sa kaso na to, hindi po, no? Ramdam ng mamamayang Pilipino, ng matatalinong mamamayang Pilipino, na halos mag-lawyer na po sila, mga kababayan. Na halos mag-lawyer na sila para kay Pastor Kibuloy. Mali naman po. Para sa akin, mga bossing, no? Nandiyan ang Senado para gumitna sa lahat ng bagay. Merong mga taong nagrereklamo, merong mga taong nagsasabi na kami ay naargabyado, kami ay minolestya. Kagandahan lang po sa gobyernong Marcos, mga kababayan, patas. Walang utang na loob. Wala kaming pakialam kung in-interview mo kami sa SMNI. Ang pakialam namin, merong nagrereklamo sa inyong mga individual. Diba? Merong mga tao na nagsasabi na dumaan sa kamay mo ng kahirapan. Yun ang pakialam ng gobyerno. Which is, maganda din po yun na senyales para pantay-pantay po, no? Sa mamamayan ng Pilipinas. Pantay, kapag ikaw na argabyado, salat ka sa pera, hindi, nandito ang gobyerno para tumindig sa'yo. Pag ikaw mayaman, no?
overpower ka, at gusto mong makawala sa ganyang sitwasyon, hindi pwede. Hahatakin ka ng gobyerno, halika, sumagot ka doon sa mga inirereklamo sa'yo. 7 million yung umattend ng rally niya. Kasama pa buong Digonio & Co. Wala pang 2K. Ay, wala pang 2,000. Yun po, mga kababayan. At saka po, no, ayokong isama ito eh. Ayoko isama. Kaya lang, talagang imposible po na humiwalay na mapag-usapan po ang Panginoong Hesukristo, mga kababayan. Dahil po, lalong-lalo na yung self-proclaim niya na ako ang appointed son of God. Ang ating Panginoon po, Hesukristo, mga boss, no? Labag man sa kanyang loob, humarap siya, hinarap niya. Ang appointed son of God, nasan niya po ba siya? Nasaan na po siya? Medyo nagtatago po. Kasi, mga kababayan, tignan nyo naman po. Alam na nila na pinapahanap sila. Alam na nila na aresto sila.